meeting. Okay? Ka-invite ang Ginoo sa ato na makikistorya ta sa iya. Call unto me. Amen? So, malipay ang Diyos, kinaistorya siya. Malipay ang Diyos sa mga tao gatawag sa iya. Malipay ang Diyos sa mga tao gasangpit sa iya. Ang tao nga wala ga permitting, pamati ka mo, practically speaking, atheist. Pati ka mo? Practically speaking, atheist. Ang atong pagpalapit sa Diyos, pagpangamuyo, nagapakita na brad, gagasalig ta sa iya. Gakilala ta sa iya. Nagasubmitar ta sa iya. Kabaliktaran, ang tao nga wala ka sangpit, wala ka pangamuyo, wala ka palapit sa Diyos, practically atheist siya. Indirectly, gihambal niya, di ko kailangan ang Diyos. Indirectly, gihambal niya, way ko gapati sa Diyos. Kaya ang taong gapati, gapalapit sa Diyos. Gapangamuyo sa Diyos. Gasangpit sa Diyos. So, gakiklaim ka nga Christian, pero way kagahatag oras sa iya, way kagasimba, way kaga-prayer meeting, budlay na patihan. Budlay na. Kaagay ka lang sa itiyas. Damo mga Kristohanon, mahambal na to daw itiyas. No? So, salamat kay Ari kamo subong nga gabi. Okay, Brother Jason, Brother RR, palapit na dito kayo. Huwag kayong magsanay sa likod. Maraming upuan na bakante. Oh, pwede lang kayo mag-upo diyan kung puno na dito, pero ang daming bakante, oh. So, wag tayong magsanay mag-upo sa likod. Siguro kung senior kayo, maintindihan ko kay sakit likod niyo. Pero bata pa man kamo, no? Kaya every time dito tayo sanayin natin. Oh, sanayin natin sa upuan tayo mag-upo, wag sa plastic. Okay, so again, tayo ngayong gabi and proceed tayo sa ating series study about instructions for the children. Okay? Kahit wala pa tayong anak, importante pa rin ito. Para someday, magkaroon ka man ng anak, sarili mong anak, o by adoption, katulad sa amin, importante pa rin ito. Mahalaga pa rin ito na magkaroon tayo ng biblical view, biblical principle na kung saan ating pong ma-apply. Proverbs 20, verse number 15. Proverbs 29 rather. Proverbs 29. Proverbs chapter 29. Chapter number 29. Alright. Verse number 15 and 17. Chapter 29. Basahin natin ang verse 15 at verse number 17. 2 verses. Okay, read. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Correct thy son, and he shall give thee rest. Yea, he shall give delight unto thy soul. Amen, no? Nami nga bersikulo abyan, nag-encourage sa ato sa pagpadayon, sa pagtudlo, pagdisiplina sa aton mga kabataan. Ginoo, dalayawon nga Dios kag buhi sini nga tion, nagapalapit kami sa imong balaan nga presensya, nagapaubos, nagakilala nga kami Ginoo wala ikasarang. Gani Lord, dependent kami sa imo. Salamat sa imong gahom, salamat sa imong pulong, salamat Lord sa tion nga kami makatingob sa pagampo kag makalapalapit diya sa imo. Salamat sa freedom nga kami amay, may kahilwayan nga kami Lord publicly makasimba, publicly makapray together, kag publicly amay makatuon sa imong pulong. Karon nga gabi amo pangabay ang balaan nga espiritu, amo ang magapaintsindi, magatuytoy sa matag isa sa amon. Labaw sa tanan tagay kami kusog Ginoo nga ang imo pulong amon maaplikar sa amon kabuhi, labi na bilang mga ginikanan nga ini nga mga butang amon mabatian, madunggan, kag matun-an karon nga gabi, kabay o Dios nga dako ni siya nga bulig sa amon kung paano namo Lord itatap, paano namon giyahan ang amon mga kabataan sa biblical nga correction,
sa biblical nga disiplina. Bangod importante ini Lord, kay bangod hindi namon luyag nga magdalag ko amon kabataan nga wala mga disiplina. Dapat sa amon, sa sulod, diri sa simbahan, makita sa amon Lord nga amon mga kabataan disiplinado. Amon mga kabataan, wala na mo ginatulirit ang mali nga mga wrongdoing kag behavior. Tani, buligin mo kami nga mga ginikanan, nga Lord, amon masaway, amon Lord, makorek ang amon mga kabataan. Samtang bata pa sila, Ginoong Dios, bangod sa ara dira Lord ang pag-asa, nga may tsansa pa magbago ang behavior sa isa ka bata, kung sa bata pa Lord, nag-aumpisa na ang disiplina. So, I hope and pray nga hindi kami matakan, hindi kami ma-discourage, hindi kami magluya, hindi kami mag-give up Ginoo. Sa halip Lord, encourage kami. Sa halip Ginoo, mapinadayunon kami. Bangod may Bible kami nga amon guide Ginoo. Halin sa imo. Thank you liwat kag kabay o Dios bisan sa kaginot amon kasing-kasing malipayon sa bunga gabi. In Jesus name. Amen. Kag amen. The rod and reproof give what? Wisdom. So na-mentionar diri mga abyan, duha ka bilog, rod and reproof. Ang hanot kag pagsaway nagahatag sing kaalam. Alright? So, makita ta diri nga ang mag-contribute gali sa wisdom sa isa ka tawo, labi na sa isa ka bata, reproof kag rod. Reproof kag rod. So, mag-upod gali ining duha. Pagsaway kag ang rod. Which means discipline. Maghahatag sing kaalam. So, ang bata nga wala nato gina-reproof, ang bata nga wala sing rod, anong kabaliktaran? Wala ka alam. Kasi rod and reproof give wisdom. Ano pa? Ano ang opposite niya, Brad? Members, but a child left to himself bringeth his mother to what? Shame. Apang ang bata ginagapabayan sa iya kaugalingon, nagadala sing kahoy-anan sa iya nga iloy. Amen? Ano daw? But a child left to himself, ginapabayan, bringeth, ano ginadala? Proud? Joy? Hindi. Shame? So, tama gid ang Bible. Di gid magsala ang Bible, bro, no? I-compare ko ninyo ng mga bata nga wala sing mga ginapabayan sa magulang. Be, i-compare nyo daw. Kanang wala ginatatap, wala sing may nagaguide, wala sing may sa ila, ga-monitor, wala sing proper bala nga nagatudlo sa ila. No? Kung may lola man, di man matipan, kay busy man, o gapangabuhi. Kung sa tita man, o guardian, Brad, di gyapon matutukan. Siyempre, katong guardian dito, tita man, may bata man to, may pamilya man to. So, siyempre, unahon niya tong iya sarili man nga pamilya. So, ma-lift out ining iya hinablos o sino man nga iya nga parinti. Nagibilin lang sa iya. So, meaning to say, ang papel sa ginikanan, dako katama. Oh, importante katama. Ang papel sa isa ka mother o parents, mga kabyanan. Okay? Labi sa tanan, ang discipline. Kay biskan ara pa ang parents kung lenient, ang parents, wala pa kialam, parents nga magatolerate, parents nga passive lang, no? Ang bata nga, ang ginahimo nga wrongdoing sa bata niya, ginakadlawan pa niya. No, may mga ginikanan nga daw nalipay pa siya, daw ginakadlawan pa niya nga, ginabastos na siya, disrespect siya, baliwala lang sa iya. No? May mga ginikanan mo na, ginatawag-tawag lang siya sa pangalan, Huy, Barbin. Umakon mo na mamuho kasi na sa bata mo, Brad. No? Nga wala respeto. Di ba daw, anong dating sa atin, Brad? So, siyempre, magbubirang sa ginikanan. Anong klaseng parents ni? Ginatulirit anak, nakita mo na ganun, wala kang ginagawa. Kaya importante po, mga kapatid, rod and reproof. Okay? Verse 17, correct thy son.
correct thy son. Bakit? And he shall give thee what? Rest. Oh. That means, hindi siya maging pabigat. Hindi siya burden sa isang magulang. Okay? He shall give delight unto thy soul. Bakit rest? Kasi ang bata na disiplinado shall give delight unto thy soul. Okay? Kaya sa ating panahon ngayon, very challenging ang ating mga anak. Oh. Amin lang gani, siklet, isa lang. Pero talaga medyo nahirapan din kami. Lalo na ngayon, yung sa cellphone, malagay mo lang kunti. Kasi ang mindset niya, gano'n na, mga bata ngayon. Kahit sabihin mo na makakasira sa mata, makakasira sa brain, nandun pa rin. Kasi grabe yung mga, ano kasi sila, more on animation. Ang mind nila, pag nakita, may movement, may kulay, may mga action, doon sila ma-excite. Oh, naboboard na sila yung mga typical na gawain. Yung mga laro na, which is dapat yung laro nila pang physical, naboboard sila. Oh, kasi gusto nila yung action talaga na ganun, ang mind nila. Okay? Kaya mahirap i-address, mahirap ang ano ngayon, ang combat ba, ang battle ngayon sa ating panahon, mga kapatid. Now, like I said, sabi dito, sa ating lesson, if your child departs from the way he should go when he is grown, count yourself to have failed. Kapag ka daw tayo magulang, inconsistent tayo sa pagturo ng ating mga anak, inconsistent tayo sa pagdisiplina sa ating mga anak, i-consider natin ating sarili na failure. Kasi anong sabi sa Proverbs 22:6? Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So, ibig sabihin, kapag ka ang anak mo ay nag-depart sa training mo, nag-depart siya sa proper na bagay na dapat niyang ma-maintain, failure yun, hindi sa part ng bata, kundi sa part ng magulang. Bakit hindi niya na-maintain? Bakit nag-depart siya? Kasi sabi ng Bible, kung na-train natin, he shall not depart from it. And when he is old, he will not depart from it. Ibig sabihin, yung training mo sa kanya, yung pagturo mo sa kanya, pag proper ang paggawa mo, na-execute mo ng tama, habang lumalaki yung bata, nadadala niya. At pag nadala niya, hindi na siya aalis doon. Yun na yung lifestyle niya. Kumbaga, nagiging part na ng buhay niya. Sabi, ako na ito. Ito na yung training ko, ito na yung nakagisnan ko. Dito ako natuto. So, hindi na siya aalis doon. Kapag ka-proper yung pagturo natin sa ating mga anak. Now, kabaliktaran, kung nag-alis yung bata o hindi na-maintain ng bata, sabi dito sa lesson, the failure is nasa atin po. That's why, sabi dito, you may thank the Lord for His grace and go on, but don't change the word of God to mean. Okay? So, sabi dito, well, I tried to bring them up right, and we hope that they will return to the right way as according sa Proverbs. So, meaning, kahit hindi pleasant sa mga bata natin ngayon, hindi sila komportable sa ating pag-train sa kanila ngayon, as long it is biblical, as long tama yung ating pag-train, hindi tayo ba mag-give up? Maybe ngayon ba, di pa nila maintindihan. Maybe iba ang perspective nila. Maybe magiging bitter sila. Bakit ako ginapalo? Bakit ako ginadisiplina? Bakit parang always fault finder ang aking parents? Si tatay, si nanay, lagi na lang mali. Siyempre, kay mali, hindi tolerate. Kahit ang mindset ng bata, fault finder tayo. Hindi, ginakorek natin. Kaya nga, kasama doon sa pag-train sa ating mga anak, ipaliwanag mo ang dahilan. Kasi kung sige ka lang hanot, tapos wala mo gisabi, bakit ka gipalo, anong mali mo, anong violation mo, matanim sa bata ang bitterness. Nagalit ka sa kanya, bitter ka sa bata, tapos ang mindset ng bata, lagi mo siyang ginapanis. Pero pag naintindihan ng bata, bakit siya gipinalize, bakit siya gipanis, bakit siya gipalo, siguro, 1 year old, 3 years old, 5 years old, 6 years old, di pa niya lubos maintindihan. But later,
Sooner or later, mga kapatid, and little by little, maintindihan niya as long i-explain mo dahan-dahan. Amen? Kaya kasama yung palo at explanation. Parents, andyan pa tayo? Dapat magsama yan. Kasi kahit sige ka palo, pag walang explanation, walang epekto yung disiplina mo. Ang labas niyan, galit ka na sa kanya. And before you know it, galit na yung anak mo. Baka maglayas pa yan someday. Kasi di mo napaliwanag sa kanya ano ang dahilan bakit mo siya gipalo at gidisiplina. Kaya, yan si Clint, pag after ng palo, o bakit ka gipalo ni daddy? Answer me. Gapitok-pitok ba ta? Answer me. Why daddy spank you? Gapitok-pitok. Di magsabat. Tapos mag-whisper. Mag-whisper na lang. Kahit di sa mag-response, kahit wala kayong conversation, importante mo gisabi mo. Bakit kagipalo kanina? Because you always you did not ask permission, mommy's cellphone. Because you did not obey. I told you, magligo ka na. Oh, bakit ka nag-cellphone ka agad? Nga mag-school ka. Pero bago ko ginapalo, marami pang warning yan. Yung mapuno na ako, that's the time na. Minsan, bigyan mo rin ng ano muna, yung i-extend mo muna yung patience mo ba? Hindi na isang ano pa lang, kaagad mo na birahin. Hindi naman. Bigyan mo muna. Pag ayaw na talaga, kung nasukdulan na, yung talagang totally i-ignore ka talaga na despite marami ng ano, that's the time. I don't know sa inyo, di ko alam anong style sa inyo. Amen? Ipaliwanag. Dapat maintindihan niya, Brad. Kasi someday, di tayo mag-wonder, Brad, na may failure din tayo pala. Kasi di natin nasunod ang proper na protocol. Oh. So may protocol po yan na bago natin, always explain natin bakit natin siya gipalo. Hindi tayo dahil galit, kundi galit tayo sa wrongdoing nila. Oh, at hindi natin sabihin natin, ayoko nang ipagpatuloy mo yung misbehavior mo. Oh, so maliwanag po yan. Oh. Okay? So sabi dito, do not pervert the word of God to hide our own inconsistencies in raising our children under loving but firm biblical discipline. If we obey God consistently, our children will not depart from the way. No? Huwag daw nating i-pervert ang word of God. No? By hiding our own inconsistencies. Ibig sabihin, pag nagsabi ka na ito ay mali, dapat consistent ka doon. Hindi pwede na, gibawal mo ito, tapos next di pwede. Kasi mahirap mo na yan bawiin. Kasi lalo na pag nakaumpisa siya. Tapos gisabi mo na no. Tapos nag-yes ka na before. O, alam mo naman ang bata, na ang mind talaga nila, very advanced yan siya eh. O. Kaya dapat, careful tayo sa mga bagay na gilagay natin na boundary sa kanila. Pag nagsabi ka, ito hindi pwede, dapat consistent ka doon kahit minsan parang mapasubo ka. But again, dapat firm ka doon na dapat bawal talaga yon sa kanya. Para ma-register sa Brad, sa mind niya na hindi ito gagawin. Kasi once ginawa ko ito, sigurado may corresponding ito na galing kay Papa or kay Mama. Okay? So dapat, we need to obey consistently. We need to obey God consistently and our children will not depart from the way. Another thing, our own stinking pride would not admit that our children's misbehavior is often foolishness. Sometimes may mga parents daw na mahirap nilang i-admit na ang kanilang anak ay may misbehavior, may foolishness. Hello, amen? Mga magulang, di natin matago ang behavior ng ating anak.
Kung anong behavior ng anak mo dito, sigurado ganun din sa bahayan. Hindi mo pwedeng i-separate. Madadala talaga nila dito. Hindi pwede na iba sila dito, iba sa bahay. Kaya nga, dapat sa bahay pa lang, Brad, ang bahay natin, dapat tahanan siya, Brad, ng character building. Character building. Ang eskwelahan, more on academic. Ang gi-build up sa eskwelahan is competency. Na mag-compete sila, magiging academic sila. Hindi po trabaho ng eskwelahan ang character building. Trabaho po yun ng magulang. Nakuha po natin. Kasi number one, ating anak yan. Pangalawa, mas maraming oras kasama tayo sa ating mga anak. At huwag nating ipagkatiwala yung ating responsibility sa ibang tao. Hindi sa church, hindi sa eskwelahan, hindi sa Sunday school room ng mga bata. Yung mga bagay na yan, supplemental, alalay lang. Pero ang big part is sa magulang po. Ang burden na sa magulang po sa pag-build ng karakter ng ating mga anak. Kaya huwag mong sabihin, di ka man nagliwat man. Uy, anong di ka nagliwat? Anak mo, tapos pamangkuton mo, di ka man nagliwat? Hindi ma ako amo sina? O, sa nanay mo siguro. Siyempre, dora na. Kay nanay o kay tatay. Hindi mo pwede nag-ilog kagi dito sa imo iyaan na amo ni. Nag-ilog kagi si mo angkol, nag-ilog kagi si mong lulog, gapataka ka lang diha. Sa imo na, kamoy ginikanan kamo. May apil-apil nyo tanang ibang tao man. May kung si lolo nagbata sina, may kung si tita nagbata sina. Para ba ta? Kita nga ginikanan. So kung ano ang aton bata, failure nato na bilang ginikanan. Amo gani na nga ang ginapasa na nato, sino karon ang nabudlayan? Gobyerno, DSWD, pulis, nga man, tungod na mga ginikanan nga pabaya, mga ginikanan nga wala brad galantaw sa ila kabataan. Tapos ang balon, dira na lang na sa inyo, sir, di na lang napapulia, dira na lang na sa sinter. O na, buhi pa magiging Sir GM, o lantaw, pamagkutang mga behavior karon sa estudyante. High school pa na iya. Di ba? Very challenging karon ang pagiging teacher. Lalo na elementary. Pero kana namit tani kung sa elementary pa lang, na-build up na ang karakter pag high school ba, hindi na budlay. Nga budlay sa high school, kaya dito sa elementary, why na address? We act as if we are not embarrassed by their brass, noisy disruptiveness in public places. If we are not truly embarrassed, it is because we don't understand God's standard for the raising and training of our children. Subong ko lang na-realize, abiyan nga, hindi dali magdisiplina sa bata. Lalo na pag iba ang background mo. Nakuha niyo, Brad? Kay kami, abi, nagdako ko nga stricto man ang tatay ko. Hindi pwede kami, Brad, magkanto sa isa ka lugar, biskan tiyo namon, lula namon, tapos magdalagan-dalagan. Nasanay kami, kung di ka magpungko, pag abot nyo, pag guwa nyo sa balay, dito ka man. Oo. Kay once gani maghambal si tatay, hindi magdalagan-dalagan. Tapos, gidisobey mo, balaan mo raban, abot mo na. Pag abot sa balay sina, kung adi pa nakaagwanta, sa dalan pa lang, may mabaton ka na. Amo na, biskan tiyo namon nga balay, lula namon nga balay, lulo namon nga balay. Maliban lang kung mangayo kami tubig, kay ginuhaw kami, o may giduhol sa amon nga pagkaon, nan pwede kami maghalin sa ginpungkuan namon. But inang magkatukanto sa kwarto, biskan diin lang, magpudyot-pudyot, mag-amo sina, ay, ambot na lang.
Sigurado gid. Ngayon, yun ang behavior ni Clint. Although I understand mga abyan, kay ADHD gani, pero ina ba lang gusto mo tani ang imong training, imong discipline, ma-adapt bala? So kada bang ginapray ko yung patience mga ihatag sa Ginoo. Nga naman nga sa gamay pa mi isa lang ka istorya makuha man dayon nga daw mo bala na gusto po nato ipasa dayon ba. Pero ginaremind, man ko ni Lord, hindi ka mag-amo sina. Una, iba ang parents sina. Ang dugo sina, ang ano sina, di na gina ma-deny, Brad. May dugo na gina nga sarili. O, ikaduha, may ADHD. Ikatatlo, digital. Nga factor ba? Digital age ta karon tungod sa environment, mga bata, ini siya nga, may mga factors. Pero, amo gani na kung bilang parents, gusto mo man abi nga, katong imo tani, nga training ba, imo nga, pag inugali ba, sang gamay ka pa, ipasa mo tani dito, pero may tani kung computer, i-program na to, hindi kag idasok dito sa para dali na lang, di man pwede God. So, si Brad Mac, budlayan po ni siguro, dari mas bakindre. To siyempre, pila ka tuig, wala. Challenging po ni si Brad Mac, babae pa. Di ba? Nga gusto po di mo nga, amo ni tani, amo ning sundon mo, amo ning anuhon mo. Pero una, di mo man maano, kay una ba, dugay-dugay, pila ka tuig, bago lang na, idasok mo dayon tanan. Sa pila ka tuig, gusto mo dayon makuha niya tanan, dili. Muna nga, di ta magdali, di ta mag-ingon, i-pass forward na to, nga dali-dalion na to, ganun, kadugay nung makakuha nga, sa ako'y gaedad sa imo, dali naman ko, damo naman ko balang ang trabaho, ano man nga, kamo grabe pa man mo paintindihon. Kapila pa balik-balikon. Mga mo bala na nga bagay. So natin mga butang ba't i-consider pod. Nga dili ta nga murabag robot automatic nga ikuan dayon nato. Nga gusto dayon ta mahitabo dayon ba. So muning gusto sa Ginoo nga kita maging patient pod bilang magulang. Kag of course ba ang pag-ampo gid. Number 1 gina kay ang challenge ani God world magud ba ang system sa kalibutan magud lang na-adapt. Di simpre ang system sa kalibutan nakauna sa ato budlay na malangkat di na madali-dali kuha. It takes the grace of God nga kumbaga maamat-amat nato. Kumbaga na virusan na kailangan mo to tanggalon ana ito. Nakurap na to ilang akuan. Para pa ta? Pero siling dire, hindi ta dapat give up, no? Mga kabiyanan. Amo na. Siling dire, nga hindi nato pag itolerate ang mali sa aton bata. Ngaman, kay siling dire, later on, kita lang gyapon ang maimbaras. Kita ang mapahuyan. Kag kita nga ginikanan, kung na-embarrass ka na, dapat tingwa ko na to, no? I-address na to nga hindi na maliwat. May ugali pa ni si Clint nga gusto i-publish. Pag di niya type, di po niya type. Mo wala na. Di niya, kahit anuhon mo. So may mga behavior nga, una, pressured ka minimum Vic. Una, anak sa pastor. Siyempre pressured ko. Hindi ma-deny na. Bisa maghipos-hipos kami. Ano man si Clint man? Ano man si pastor man? Pero i-consider nyo po. Una di namon siya kadugo gid. Way kami 1% nga dugo dira. Although nga nagdako sa amon si Clint 1 month old sa amon na. Pero again may sarili siya dito nga na-adapt niya sa kung sino gitong parents niya. Di na ma-deny Ikaduha, positive meron siyang disorder. Disorder man ng ADHD. That's why hindi po ka mo mag-pressure. Tadi ibutang niyo man sa isip ay hindi ka tubas expectation ba nga dapat amo tani ni si Clint ba? Tani hindi man ang dungol ding anak ni pastor ba? Tani bago ka mo mag-amo sina dapat tani ambal preaching ni Pastor Aljurad, hindi ka mo ipre yung anak sa pastor. No, hindi nyo pagsawayon, hindi nyo pag-i-despise, hindi nyo pag-imak na amo na. Hindi. Kay kamo mismo ba kabalo man ta challenging man.
challenging man. No? Pero paninguha kami. No? Kabalo na si Hana, paano ko na ginadisiplina sa balay si Cled. No? May aragi ko stick dito. Ako ni stick dire, gina-standby ko, ginakawat niya, maro-maro, ginakawat niya, pila naka-stick akong gi-prepare dira. Tingala ko pagbalik ko, away na. Siling ko, away na, iban ko suspect dire ba? Ikuha naman niya to, gano. We will not kill our children by consistently and properly applying a rod. Ano daw? We will not kill our children by consistently and properly applying a rod. Hindi daw makapatay ang paghanot, ang bunal o pag sa bata, as long it is proper rod. Like I said, it should not be bat or baton or any hard object. Proper stick. Imagine mo na kung baseball bat o baton or whatever nga sharp nga object. Hindi siya proper. Hindi po mga lubid. Amo po itong hindi ko agree sa tatay ko kay may lubid. Tapos ang tatay ko sadto, inang bayog bala, ginahimo niya nga banban. Amot, anong tawag sina? Kanang banban sa Ilocano, amo nang ginahigot sa maggarab. Ginatali na, tapos tali. Halin na siya sa bayog, tapos mga amo na siya, tapos ginakuha na siya, nga magnipis. Amot, tawag siya na din nga panghigot ba, pang tali sa ano. Pero sa pa yan, nipis pa yan, ganun. Tapos ang akong tatay, hindi pala hanot, hindi pala Ang problema, ang nanay ko pala sugo. Amo ng problema. Kay tatay ko, si Napoleon man si tatay ko. Ari na mga very good mga bata, gabi na nagpuruli. Hanuta na. Si tatay ko, way mahimo man. Kulob. Kuha na yun katong ginabanban niya dito nga hindi magtindog. Kung hindi ko maghambal nga magtindog. Ati hamakon mo na. Amo na aguroy kami. Pagkatapos, pasag-ubon ka dahil, kasakit-sakit pa, tapos sagob! Siyempre, bata, balang, after ba, sa hapon, malingaw ka pa man ang kisa trumpo, kung kisa ng hulin-hulin, kapin pa ng pirmi kagadaog, ay, di ka nakabantay. Ano nagali? Pag-abot sina, way pa kasagob, way pa video ga, sa lantawa, nauna pa ang manok naghapon sa inyo. Sigurado. Tala sugo, Brad. Ang akong tatay, way tagapanghanot, pero kay suguon man ni nanay. Kada may mali kami, siya maghambal, arak mga bata mo, hanuta na. Ati si tatay, siya po tagahanot sa amon. Amon na nga, mali po. Dapat kung diin ka nakaatraso, dito tani, hindi kay... Ambot sa inyo, Brad, kung amo ba ginasugo din kayo minsan ni Mrs. We will not kill our children. We will not kill our children. Okay? So dapat proper nga object ang aton nga gamiton, no? Hindi nang maski lang ba? Hindi naton sipaon, hindi naton dapanon, hindi naton tapungulon, hindi man na sa Bible, Brad. Ang sa Bible, Brad, rod of correction. So, pag Brad, naggamit ka ng kamay mo, amo mo na, gibayulit mo, Brad, ang Bible principle. Kaya wala sa Bible nga kusion mong bata mo, anuhon mo, lalo na sa talinga, di ba? Mga sa time na to, Brad, ginaganon ta ba, no? Ginasusian. Diin lang, diri, sa may hita, sa may biskan mga maestra sa adto, no, di ba? May authority pa sila ba? Abot lang sa inyo, elementary, katisting of, amon, itab, anuhon ka gina, amon na, that's why karon ba, di na pwede. Pwede ka na matanggalan ka trabaho sila, teacher ka, tak gamay lang diri nga may lagob gamay, gikusi mo na, o giguripat mo, o giano mo, ay nako. Intirahan na Brad ka, intrahan na ka DSWD, tapos kagid. Bisan gadi karon nga mura-murahon mo,
Bata karon na emotional abuse, verbal abuse, pwede ka na kasuhan. Ganon sila kakuan subong. O mo na nga ang teacher wala na, di na lang taon ka ano. Bisan perti ka dungol-dungol nga bata, agwanta ka na lang gid. Kay ginadipinsahan man pud sa mga ano. Kay may batas man, may DSWD, may social worker nga nagapangapin. Oh, so budlay ang ano. Okay? That's why na kailangan ta, no? Correction, rad. Di ta magamit sang kamot, di ta magamit sipa o ano. Dapat damo stick nga gamitan mo gid sang ano. Stick ang ambal sa Bible, rad. No? Hindi belt, rad. No? Pero for the meantime, mula kagid ano brad, sige kunya available. Sige, belt lang anay. Pero budlay naman na imo brad Maki. Budlay mo na i-belt mo pa na si Makin na ano. Pero panagsa kundi gid maano. Brad Marvin din, no? Malaki na yan si Johnson. Pero kung kinakailangan din, pag di na talaga madala, Brad, suklulan na, baka to the point na doon na talaga. Pero habang kaya pa istoryahon, istorya mo na. Gano'n naman ang Bible. The correct use of the rod will create a mindset. Diyan pa tayo? Sabi ng lesson, the correct use of the rod will create a mindset in the child that makes him more receptive to biblical truth at an early age. So, ang proper pala, mga kapatid, na paggamit ng rod, mag-create daw sa mindset sa bata nga mahimo siya nga receptive sa biblical truth. Mag-prepare sa iya ba? Nga receptive siya. Okay? Ma-prepare ang heart niya. Ma-prepare ang mind niya. Kung early pa lang, may rod of correction na sa kanya. So, ibig sabihin, nagpakondisyon ito sa bata na someday, maintindihan niya ang truths at the early age, no? O soon na proper na ang kanyang thinking. The disciplined child is hopefully likely to understand the gospel and other Bible principles earlier than the undisciplined, foolish, acting child. So ang bata daw, nga disiplinado, most likely daw, dali makaintindi sa Bible compare sa bata na walang disiplina. Okay? So i-compare mo, mas madali. Kaya malaking tulong talaga ang discipline at the early age, no? Na dapat ma-introduce sa kanya para maintindihan po niya yung truths from the Bible. The rod and reproof give wisdom because they prepare the mindset and attitude of the child to receive truth. Failure to use the rod contributes to the child's vulnerability to every source of lies, deception, and deceit. Okay? So, kapag ka daw, ang rod and reproof, sabi dito, give wisdom because they prepare the mindset and attitude of the child to receive truth. So, makita mo po ang positive side. Kapag ka may rod and reproof, ang bata, most likely, mag-prepare sa mindset niya to receive the truth. On the other hand, ang failure natin, failure to use the rod. No? Hindi mo ginadisiplina ang anak mo. Hindi mo ginakorek ang bata mo. Mo-contribute daw ni sa bata nga mahimo siyang vulnerable. Magiging susceptible siya. Paano siya maging vulnerable to every source of lies, deception, and deceit? Yun naman ang other side sa isang bata na hindi po siya nag-undergo ng rod and reproof. Pwede siya, vulnerable siya ng lies, deception, and deceit. When parents fail in the area of rod use and ignore the behavior of the child thinking, or the child will grow out of this silly behavior, soon enough, mom will find herself ashamed of her own beloved children. Okay? Kapag ka daw ang parents nag-fail sa area sa pag-use ng correction o rod or gi-ignore niya ang correction
ang behavior daw ng bata, mga kapatid, is likely mag-grow out siya of silly behavior. Silly behavior. Hindi nami nga batasan. Hindi sakto nga pag binatasan. Medyo amo ning ginagamit sa mga tigulang kapag ka daw sobra nakabarumbado o sobra nakaano nga bata, brad. Ining word wala, I don't know kung Spanish ba na, balasubas. Abot kabati ka mo sina nga word. Perti ka kabalasubas nga tao. Kumbaga daw another level na sa pag-describe sa tao. Ano na siya, Ma'am Jo? Spanish ba? Ilonggo? Tagalog, talaga Tagalog man. Di ba, di ba grabe nga pag-describe na, no? Pag ihambalan ka nga balasubas, daw, kung ano gina, daw, highest form of, pag-describe sa tao na pangit ang ugali. Amo na ang diri ba? Silly behavior. Ikaw parents ba, anong maramdaman mo, di ba? Makarinig ka, anong grabe ito nga bata, balasubas ang ugali. Sino bang magulang yan? Di ba? Parang masakit din. Kung parents ka ba, nga may damdamin. Kumbaga, may ano ka ba? Siyempre, pag nabatian mo na nga, bata, balasubas ang batasan, siyempre, grabe na, no? Kaya tani, hindi ta magamusina, no? Hindi ta, kapangit, no? Kung Kristohanon ta, tapos babatian ta aton bata, amo na ang pagka-describe, no? Di ba? Amo na siya. So kapag ka nag-fail tayo daw sa pagturo sa kanila. Kaya nga, sabi doon, may hope pa habang bata pa. Ngayon, may hope pa tayo. Kaya parents, huwag tayong mag-give up. Amen? Huwag tayong mag-give up. Sikapin natin ating mga bata. No? I'm expecting someday, may mga parents, lalo na mga tatay diri nga may sariling rod, may sariling stick, dala. Diyan. Para hindi na maghintay pa si pastor pang mag-correct sa bata ninyo. Kamu na mismo. O pwede din si nanay dito, may araman siya. Kung babae dito, kag sige pa, di ba? Amen? Di mo na, mali. Like I said, medyo natingala ko, paglakat ko sa lipa, mandabo man i-stick ni mga tatay. Kada tatay may i-stick, ni sila. Ay, gali, amo na to. Pag may sige kuti-kuti dito, balik ditong mata Bawat tatay, Brad. So, magandang training. Ano mo lang isa kapitik man, dili man na siya, importante lang makuha mong atensyon nila. So, di pa tayo tapos, Brad. May final, pa tayo? 1 lap pa. Mayroon pang last final lap tayo bago matapos ito. Pero I hope, mag-alis mo ito sa Brad Marvin para mabaon niya rin yung mga idea na ito. May pasa. Kung sino mang maanuhan o sino man tayo, lahat man na parents, no? Wala naman tayong ibang goal sa ating anak. Anuhon man ang manggaranon, sikat, pero ang batasan. Di ba? Ugali ang pinakanami. No? Brad, ugali. No? Di bali na tayo, di tayo maraming pera. Wala tayong magandang bahay o sasakyan. Pero pag maganda ang ating training, ang respeto, makuha po natin. No? Makuha po natin. Kaya sana po, no, magkaroon ito ng impact sa ating lahat. Ang turo, no, instruction, kanina, yung una natin, ano yung lesson natin dito? Para sa mga nanay, about virtuous woman. Ito sa mga bata. Sunod naman mga tatay. Muna hulat-hulat lang kamo mga tatay. Tanan kita dire. Amen? Sige, tindog ta please. Okay, pasalamat ta sa Ginoo. Lord, salamat po. This Wednesday, salamat sa lesson. I hope and pray, Lord, na